Kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa atin. Ang ating magiging topic ngayon ay ang templo ng Diyos o templo ng Diyos na buhay. Yan ang ating magiging topic ngayon, templo ng Diyos na buhay. O dumako na tayo dito sa ating pag-uusapan dito sa Roma. Templo ng Diyos na buhay. Yan ang ating topic ngayon. Isa na nating basahin dito sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yan. Sinabi dito, ng inyong mga katawan na isang haing buhay at banal, iharap ninyo sa Diyos. Kasi yung ating katawan, yan kasi ang magiging tahanan ng Diyos. O yan kasi yung tahanan magiging ng Diyos. Sabihin, templo ng Diyos na buhay. O, kasi ayon dito sa unang Pedro, sa unang Pedro 15, 1:15, sabi dito, umpisa na dito sa 14, nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga asal na ayon sa dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan. Sabi ng Diyos, ang Diyos ay banal. Yung tumawag sa atin banal. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayon doon sa Roma 12. Sa Roma 12. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na yung iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaya-aya sa Diyos, na siya ang ninyong katampatang pagsamba. Yan, sabi dito doon sa Pedro, sinabi diba, huwag kayo magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Yan, sabi ni Pablo dito. Kasi ang ating katawan ay siyang magiging templo ng Diyos na buhay. Yung katawan natin ay magiging haing buhay, banal. Kasi gaya ng nasusulat dito sa Gawa 17:24. Ito 17:24. Sabi dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Sabihin, hindi doon sa mga yung sinasabi dito na Pablo, hindi doon sa mga templong ginawa ng kamay, yung mga building. Kasi sabi nila, pag umanib ka doon, maliligtas ka. Hindi naman ayun ang mga tinawag ng Diyos. Ay yung mga tinawag ng Diyos, yung mga buhay. Kaya nga tinawag doon ni Pablo doon sa Roma 12:1 na haing buhay at banal, yung mga tinawag. Ayun. Dako na tayo dito sa unang Korinto. Yung sinasabing the temple of God. Unang Korinto 3:16. Sabi dito,
Sabi, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Yan o. Sabi, yung Espiritu daw ng Diyos, yung Diyos at ng Espiritu Santo ay nananahan sa inyo. Sinabi na to ni Juan, Apostol Juan, doon sa Juan 14, na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo, yung banal na Espiritu, yung mga aliw. O basahin natin doon sa Juan 14. Juan 14:16. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, o iba. Sabihin, iba to doon sa Ama, iba to doon sa Anak, iba nga, ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo. Magpakailanman, sabihin, magpakailanman, eternal din to. Sumainyo magpakailanman. Eternal din to, kasi babasahin natin sa interlinear. Sahin nga natin dito sa interlinear. Sabi dito, dyan, kasi magpakailanman yung sabi. Tapos, isa is, sabi dito sa interlinear, basahin natin sa Greek. He will, sa ano to? Hebreo. Tayo sa lexicon. Sabi dito ni Kristo, sa Greek, I will ask the Father, and He will give you another helper, parakleton. Sabi parakleo, helper. Sabi niya, that he may be with you forever. Yung helper, forever yun, space of time and age. Ibig sabihin, hindi siya, sakop ng ating, forever. Sabi dito, ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sumainyo magpakailanman yung mga aliw. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagat hindi nito siya nakikita, hindi nakikilala man. Kasi ang mga aliw, ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu yan, hindi nakikita, hangin yan na nakikilala man siya, nakikilala ninyo sapagat siya tumatahan sa inyo, tumatahan sa inyo at sa inyo. Sino yung mga aliw? Sino yung Espiritu ng katotohanan? Dito tayo sa 26. Natapat ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo pala yun, Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama. Ama yung nagsugo dito, Ama, sa aking pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Susuguin ng Ama yung Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Tapos siya yung magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Yung sinabi ni Kristo, ipapaalaala nitong Espiritu Santo para hindi natin makalimutan. Sabi dyan, siya pala yung isusuguin ng Ama sa pangalan ni Jesus. Babalik tayo dito. Ito kasi yung topic natin, dito lang tayo. Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Doon sa 1 Corinto 3:16. Malinaw na yung Espiritu Santo
ay tumatahan sa atin. Tayo'y magiging templo niya. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Yan, o. Sabi pa dito, 17, kung gibahin ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Yan, o. O yung sinasabi ng iba na hindi daw mananahan. Nakasulat nga dito, nananahan sa inyo. At siya'y gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay kayo. Ano? Ang ating topic ay templo ng Diyos. Diba? Malinaw. Na ang templong ito ay kayo. Malinaw yung pagkasabi na Pablo dito. Na ang templong ito ay kayo. Di ba ganin nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang mga aliw, ang Espiritu ng katotohanan ay nananahan sa inyo. Na ang templong ito ay kayo. Doon mananahan yung Espiritu ng Diyos. O, basa pa tayo dito sa sa unang Korinto, dito 6 naman. 6:19. Sabi dito, hindi ba ganin nyo nalalaman ng inyong katawan, yung katawan natin, ay templo ng Espiritu Santo. Di ba yung kaganina sa 3:16, Espiritu ng Diyos yung nakalagay. Na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos. At kayo'y sa inyong sarili. Di ba? Tinanggap ninyo kasi ibinigay nga yun. Doon sa 14. Malinaw, bago aakyat ang Panginoong Jesucristo, nagsugo na siya ng mga aliw. Isusugo ng Ama. At ako'y dadalangin sa inyo. Ako'y dadalangin sa Ama, pala sa Ama. At kayo'y bibigyan. Sabi ko bibigyan, tatanggapin natin ito. Kasi sabi dito, sa gawa, bago umakyat ang Panginoong Jesucristo, nandun sila sa Bundok Olibo. Pinangaralan niya pa yung ng 4 na po araw, 40 days yung mga 11. Yung 11, pinangaralan niya pa. Sabi dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu. Tatanggapin. Nung sa panahon nila, tatanggapin nila yan. Kasi mangangaral nga sila. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, tatanggapin din natin yan. Kaya nga tayo ngayon templo ng Diyos . Sa unang Korinto, 6:19. Siyempre sabihin, kung bibigyan tayo sa Juan 14:16, sabi ni Cristo, bibigyan kayo, di tatanggapin natin. Diba? Kasi yun ang yun ang bigay ng Diyos. Kasi parang nga tayo gabayan. Di ba ganyan nalalaman ng yung katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos. At kayo'y sa inyong sarili. Hindi kayo sa inyong sarili yan. Yan yung sabi dyan. Basa pa tayo dito sa sa 2 Korinto 6:16. Sabi dito, anong pakikipag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sabihin yung templo ng Diyos tayo. Hindi tayo pwede makipag-isa sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Doon sinabi ni Pablo, sa Roma 12:1, gaya nga ng sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila. Sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila, talakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos. At sila'y magiging aking bayan. Tayo yung magiging bayan ng Diyos kasi tayo yung templo na buhay ng Diyos. Yan. Sabi pa nga ni dito sa Efeso 2:21 dito. Umpisa na natin dito sa 2:20. Sinabi ni Pablo, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan,
Ito yung una natin topic, yung doon sa kinasasaligan ng mga apostol. Sino ba yung si Kristo? O yung kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta na si Kristo. Din ang pangulong ba to? Yung una na yung topic natin. O head of the cornerstone, chief of the cornerstone. Sabihin, doon tayo ikakabit. Na sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalago upang maging isang templong banal ng Diyos. Yun, yung iglesia. Tayo yung templo ng Diyos. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Malinaw. Tayo'y templo ng Diyos. Malinaw yung mga binasa natin. O Roma 8, balik na doon sa Roma. Roma 8:9. Roma 8:9. Sabi dito, natapat kayo wala sa lamang kundi na sa Espiritu. Kung gayo'y tumira sa inyo. Ang Espiritu, Espiritu ng Diyos, natapat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, ibig sabihin lang noon, hindi pa sila Kristiyano, hindi pa sila mananampalataya, hindi pa sila born again, hindi pa sila kaisa ng katawan, sila kaisa kay Kristo, hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Sabihin, siya'y hindi sa Kanya. Kasi kung pinananahanan ka ng Espiritu Santo ng Diyos, Espiritu Santo, sa Diyos ka. Diyan, sabi diyan dito sa 11, ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ay bumuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay. Yung Espiritu Santo, isa to sa mga bumuhay din sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawan. May kamatayan sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu na tumira sa inyo. Sabihin, yung ating katawan na dating makasalanan, kasi hindi pwedeng panahanan kasi makasalanan. Ngayon, yung Espiritu ng Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng regeneration, ayon dito sa Tito. Saan niya natin dito sa Tito? Tito 3. Lagyan natin highlights para makita natin. Sabi dito na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan na kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Sabihin, na born again tayo at binago tayo ng Espiritu Santo, kaya tayo naging templo ng Diyos na buhay. Kasi yan ang trabaho niyan. Yan ang ministry niya. Balik na tayo dun sa ikalawang Korinto naman. 4:14. Sabi dito, na aming naalaman na ang bumuhay na mag-umuli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Jesus at iharap kaming kasama sa inyo. Yun. Doon sa Roma 8:11, di ba nga yung sinabi ni Pablo na bumuhay sa ating katawan. Di ba? Kasi dati tayong makasalanan, patay tayo sa kasalanan basahin niya natin din sa sa Efeso 2:1. Efeso 2:1. Sabi, at kayo binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang sa kasalanan. Ba? Dito naman sa sa Roma 6.
is 11. Sabi dito, gayon din naman kay ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga binuhay sa Diyos kay Kristo. Yan yung ibig sabihin ni Pablo dito sa Roma 8:11. Kasi yung Espiritu Santo, bumubuhay din yun ng patay. Ibig sabihin, hindi patay na yung sa spiritual. Dati tayong makasalanan. Pero dito, sa mga patay na magbibigay buhay na sa inyo mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Ang tutuloy lang natin ang basa dito. Sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman ay mga matay kayo. Tapat kung sa pamamagitan ng espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga bubuhay kayo. Sabihin, pag natanggap na natin yung Espiritu Santo, papatayin na natin yung gawa ng laman at mabuhay tayo sa Espiritu. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak. Sabihin, tayo yung templo ng Diyos. Yun ay tatawaging templo ng Diyos. Kasi tayo nga yung templo ng Diyos. Ayon naman doon sa sa sulat niya kay Timoteo. Dito pala sa ikalawang Timoteo. Sa ikalawang Timoteo 1:14. Ito pang last na talata na natin to. Sabi dito, 13 tayo magpapasa, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang manggagaling na naririnig mo sa akin. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Sa akin, sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo, yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo, ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Ingatan natin yung Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo, napipighati yan Una, dito sa Efeso 4. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagkatapos. Napipighati ang Espiritu Santo ng Diyos at umaalis yan. Punta tayo dito sa sa Salmo. Maalis Kaya nga tayo'y templo ng Diyos, ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. At pag tayo'y gumagawa ng kasalanan, aalis sa atin yung hindi maaalis. Kumbaga, tayo'y sasawayin muna. Huwag mo akong paalisin sa inyong harapan. Huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligas at alalayan ako ng kusang espiritu. Sabihin dyan, kung ang Espiritu Santo ay napipigati, binabawi ng Diyos. Kung bawiin ng iyong Santong Espiritu sa akin. Kaya nga tayo ay templo ng Diyos na buhay. Ito sa 3:16. Yan ang topic natin. Di ba ganyan nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu Santo nananahan sa inyo? Nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Sabi dito, kung igiba ng sino man ang templo ng Diyos, ay igigiba ng Diyos, sapagkat ang templong ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay kayo. Kayo. Napakalinaw. Kasi sabi ng mga ngaral, doon sa kabila, yung templo ng Diyos, bakit ba daw mananahan? Sa panahon lang daw yun ng mga apostol. Hindi na daw kailangan natin ng ng banal na espiritu. Iyon ay kapusungan. Kasi tayo yung templo ng Diyos Paano hindi mananahan sa atin? Nakasulat na nga yan. Dami natin binasang talata. Sabi dito,
Ito ay paalaala lamang sa mga paalaala lamang sa mga namumusong sa Espiritu Santo. Hindi dapat tayo nagsasalita ng ganito dahil ito'y sinugo ng Panginoong Hesukristo na galing sa Ama, sinugo din ng Ama. Sabi dito, ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ay ipagpapatawad sa kanya. Mabait pa dito ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo dito, datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o sa maging darating. Sabihin, yung sa panahon nila na mga apostol, sabi niya kahit sa sanlibutan ito nung binanggit niya at maging sa darating, yung sa darating ngayon yon, pag nagsalita ka ng kapusungan, kapusungan laban sa Espiritu ay hindi pagpapatawad, sabihin mo hindi na kailangan ng Espiritu Santo ng Diyos, ay kapusungan, hindi ipagpapatawad sa Kanya. Kaya mag-ingat ho tayo sa ating mga sinasabi laban sa Espiritu. Dahil sinugo yan ng Diyos Kung mapansin niyo dito sa Juan, sinugo ho yan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Ama. Hindi niyo ho ito pwedeng tutulan. Ako'y dadalangin sa bibigyan kayo. Sabi dito sa makatibagay Espiritu ng katotohanan, sabi dito sa 26, sa tapat ang mga alyo sa makatibagay Espiritu Santo, susuguin ng Ama, yung higher authority ang nagsusugo sa aking pangalan, tatanggihan mo ba yan? Dito sa 15, 26. Sabi dito, dapat pagparito ng mga araw na ang isugoy mula sa bagay, ang Espiritu ka ng katotohanan ay nagbuhat sa Ama. Nagbuhat yan sa Ama, tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan. Diba? Napaka, napaka, hindi maganda pakinggan. Yun ay pamumusong. Sabi dito, sa 13, gayon may kung siya, yung mga aliw, yung Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, Espiritu ng kakatunan, ay dumating at ay papatnubayan niya. Ipapatnubayan niya tayo, tapos hindi mo tatanggapin. Kayo sa buong katunan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Hindi. Dahil sinugo siya ng Ama kung ano yung sasabihin at nakita niya. Kung hindi sa anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito'y kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sabihin, yung Espiritu Santo, yun ang mananahan sa atin. Yan ang magiging gabay natin, kaya nga tatahan sa atin Kasi paano natin maiintindihan yung mga nakasulat sa Bible kung hindi tatahan sa atin ang banal na Espiritu? Yan ang kanyang ministry. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang ang ating topic. Kapayapaan at pag-ibig ang sumainyo at ingatan nawa kayo. Maraming salamat sa Diyos.